Suot ni Alden ang black ring mga kasombrero sa ang tanda ng pagmamahala ng captain. So tapos maraming ganap si Alden no. Ngayong araw ay nasa St. John siya. Mga kasunod guest siya doon. Ngayon po ay nag-voice over ako ng 1:26 or launa ng hapon mga kasombrero no, Feb 12. So baka medyo ma-relate tayo ng konti. Pero yung kanyang schedule sa St. John Colleges mga kasombreros na kanyang ganap. So guest si Alden doon no, Feb 12. So para mag-celebrate ng 75th anniversary yata ang St. John Colleges. Sa Laguna din po ito mga kasombreros no. So wala pa ako nakalap na videos kasi parang 6 p.m. ay magbukas ng aking 6 p.m. na 75th anniversary ng St. John Colleges mga kasombreros. Guest si Paps Alden doon. Next update ko na no, next vlog ko na ito maisasali mga kasombreros yung mga videos ni Phenomenal Box Office Cinema King doon mga kasombreros. So since parang guest siya doon kasi nga nag-celebrate ng 75th anniversary ang St. John Colleges no, na isang batikang school din po mga kasombreros. Tapos nakakatuwa pala to no kasi nung si Alden may isa pa siyang video na binati niya yung ATS team, yung Alden Trendsetter nga no, na fandom ni Alden. Tapos sa kalagitnaan dito, laugh trip yung mga aso ni Alden kasi nga ay dito siya po ay maingay yung aso niya habang siya pa ay nagsasalita. So yun, bumukas na yung aking picture ng St. John Colleges. So yun, Feb 12, yun siya no, sa Calamba City ito mga kasombreros yung St. Colleges. So yun, balik tayo dun sa may greeting or parang pasasalamat ni Alden sa kanyang ATS team, yung Alden Trendsetter no, na fandom mga kasombreros. So habang nagpapasalamat siya, iba rin po ito dun sa finlash natin nung unang vlog natin ngayong Feb 12 mga kasombreros. So parang karugtong ito. Laugh trip no, yung yung kanya mga aso mga kasombreros. So mamaya i-play ko ito para mapakinggan ninyo mga kasombreros. Tapos doon pala sa may The Loved One ay binigyan ng opportunity si Alden no na mag-express ng kanyang opinion and feedback sa pelikula no na kanyang napanood. So dito ko nalaman na si Direk Irene Villamor din pala yung direktor ni na Ann Curtis. Kasi nga 'di ba si Direk Irene Villamor ang naging direktor din ni na Alden at saka ni Julia Montes doon sa kanilang pelikula na 5 Breakups in a Romance no. So and dito ko nalaman no nakasama pala si Catriona Gray dito sa The Loved One ni na Ann Curtis at saka ni Echo or ni Jericho Rosales. So ito yata yung pinakaunang pelikula ni Miss Universe 2018 no, Catriona Gray mga kasombreros. So pinakaunang pelikula no niya from beauty queen to actress mga kasombreros no. Tapos dito sa interview nga ni Alden, so sinasabi niya dito na yung magic no ni Direk Irene about how she tells the story and kung paano kanya ma-hook dun sa dalawang characters na pinaportray ng mga artista niya. So congratulations to Ann and Echo. Of course, Direk Irene, another beautiful love story to tell the Filipinos. So congratulations. Tapos may mga, hindi ko alam kung random fans ito na nagsabi din ng feedback no. So mamaya i-play ko rin ito mga kasombreros. Tapos yung kasi rin pala spotted no sa set ng Summon Sunday. So hindi pa pala tapos. So tama yung aking last theory or inisip na, di ba theory? Yung teorya ko na sinabi na hindi pa tapos kasi di ba umattend sila ng media launch nung What's Next on Netflix 2026. Yung sa Netflix event nga nila. So sabi ko po pwede namang, kasi akala ko pure lang yun no? Pure Summon Someday cast yung nagpatawag or nag-appear sa Netflix. So hindi pala. So parang pinatawag lang sila. Ginather sila ng Netflix Philippines tapos yun mag-invite ng kanilang mga shows kasama nga niya sina Dingdong Dantes, Jody Santa Maria,
Rica Peralejo, and the rest mga kasembreros, no? So yung kay yung kay Dingdong Dantes na master cutter ba yon? Hindi yata siya hindi siya hindi ko lang alam kung papalabas siya sa prime time. Po pwedeng Netflix at prime time. Pero sabi kasi parang 'di ba, parang dito ay na-emphasize lang nila na na prime time siya. Nasa Netflix mga kasembreros. Tapos sige. Itong kakulitan ni Alden. Si Mercy, 'di ba, dun sa may kagabi lang kasi ito pinost ni Mercy. Yung si Mercy na parati niyang binubuli, sabi mamaya pe-play ko rin to para marinig niyo mga kasembreros. Sabi niya, ano naman yung Mercy? Nasit kayo na papalabas yan, sabi nga, tapos tawanan yung mga fans na iba. Kasi parang kumakain yata sila. Tapos ay si Mercy nag-video pa rin. So, ito yata yung gustong sabihin ni Alden na parang magpahinga ka rin ng video. Sobrang fanatic kasi ni kasembrerong Mercy, no, kay Alden mga kasembreros. So solid fan talaga ito si Mercy, si Mercy mga kasembreros ni Sir Alden. Tapos doon sa may loved one, may pinost ang, hindi ko alam kung Philstar ba to, Showbiz PH. Ibang angulo siya mga kasembreros, play ko rin ito mamaya. Ibang angulo siya, tapos longer version doon sa kanyang papakita ng support nga sa mga kasembreros, no, sa sa The Loved One ni Ann Curtis. So baka magulat na lang tayo, magsama rin ang dalawang to sa pelikula. So yan, maliban dun para sa balik ako dun sa may halo-halo na to, hindi ko na-emphasize. Dun sa may spotted si Ma'am Kath. So dalawang areas pala siya na spotted, no. Yung isa dito ay nasa labas siya, na kung saan ay parang kinakausap siya ng mga fans or ng mga random people na nandoon na nanonood mga kasembreros. Tapos sabi nga nila ay sobrang bait daw, no, ni Ma'am Catherine. Sobrang bait ni Miss Catherine B, na sabing ganoon. Tapos may mga babies or may mga kids na andoon mga kasembreros. So kids na pala, hindi babies, no. Tapos naka-block dito si attorney, no. Tapos yung magkarugtong na sa ospital tong isa yung nasa hagdan sila. Nasa ospital daw siya dito mga kasembreros. So yun, para magkarugtong sila, no, yung black na isa tapos yung isa naka-white. So yun. Tapos yung nagpa-picture of course, no, yung mga fans or yung mga tao na andoon sa set, no, sa labas mga kasembreros. So tapos si Ma'am Catherine dito ay sobrang bait mga kasembreros. Mas ang cute nito kasi yung mga bata, sabi niya hi, sabing ganun ng mga bata sa kanya. Tapos nag-respond din siya, no. Nag-respond din si Ma'am Catherine na hi, sabing ganun. Tapos may mga nagpi-picture sa kanya. And then of course, no, yung mga bata sa huli mga kasembreros, Ate Kat, sabing ganun ng mga bata. So mamaya pe-play ko 'to mga kasembreros. Hindi matapos-tapos yung bye ng mga bata pag goodbye, no, kay Ate Kath nila mga kasembreros. So sobrang bait lang ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no. Sa dumadaming bashers ay nonchalant lang si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. Tapos yung The Hungry Pita ni Alden na nag-post din kanina ng parang update lang nila, no, mga kasembreros sa kanilang store. Tapos parang nagpasalamat dito yung kanilang head mga kasembreros na sa mga nagsusupport, naniniwala, no, sa The Hungry Pita mga kasembreros. So 8 taon na pala yung Hungry Pita, no, nung nagsimula sila mga kasembreros. Tapos still growing, still improving, still hungry. Mula daw sa kanilang crew, admins, commissioner team, franchisees. This milestone is because of you. So nagpasalamat sila. And kasama dito, no, sina Sir Alden and yung mga iba pang mga franchisees, mga kasembreros ng The Hungry Pita. Tapos ito, nagpapasalamat ako dito. 20 hours ago, no, pinost ng Legends of Pinoy Showbiz yung ating thumbnail sa Facebook. Inilantad na ang natibay na resibo na nagpapatunay na peke at gawa-gawa lang ang issue kay Daniel at kay Mayor.
aliw na aliw ang fans sa nakunang kakulitan ni Alden na tila walang pakialam sa mga so yun, no, another resibo. Yun nga yung edit. So speaking of edit, meron na naman dito na bago lumabas. sobrang nakakatawa to mga customer. Sorry po. Isa dapat to sa mga major items natin. Yung edit nila naging 4 yung pa. Ay, naku po. Sorry po. Hindi ko pigilan tumawa. Masakit yung dibdib ko sa katawa dito mga customers. Tapos ang sorry po. Naging 4 yung paa ni Catherine dito sa edit naman na dun sa spotted nga sa Rockwell Makati daw mga kasombrero. Pati yung nag-edit dito, tawang-tawa din siya dun sa comment section eh. Tingnan niyo mga kasombrero. So, sorry po, naging 4-legged animal. Di ba 4-legged ano? Parang naging 4-legged human being si Catherine mga kasombrero kasi nung pagyakap niya ay naging 4 yung paan. Naging kabayo, no? Naging human being, tapos naging half human, half kabayo, mga kasos na 4 yung paa. Naging unicorn. So, sobrang kulit lang eh. So, halatado na sobrang talaga siya, sobrang edit nyo. Sabi ng mga tao, edit pa more, no? Sabi dun sa comment section, mga kasombreros. So, edit pa more. So, tama, no? Edit pa more talaga, mga kasombreros. Tapos, ito, si Alden at saka si Kath, no? Congratulations din dito sa dalawa. Parang na-feature sila dito sa isang article na dito, mga 30s, magti-30 at saka 30s na sila yung edad nila. Pero kasama sila sa mga multi-awarded at saka incredible o may credible, may credibility at saka malakas yung kanilang dating mga kasombrero sa masa. Yung acting range, yung kanilang awards and recognitions ay hindi basta-basta. So, nandito si Catherine, no? Tapos si Nadine Lustre, Janine Gutierrez, Bea Alonzo. Sa lalaki, of course, no? Sina Paula Avellino, Alden Richards, at saka si Ricky Hill, no? Mga kasombreros. So, nasa 30s. Na lang sila na dito na feature. Si Catherine, sabi dito, ay pinakamalawak ang reach, commercial at critical success, multiple major awards. Kay Alden naman ay matibay sa TV at pelikula, patuloy ang awards at box office pool. So ito yung sinabi niya mga kasombreros sa dito sa article. Ito sobrang cute din ito. Pinost ito ni Donna Meno 11 hours ago. Happy and comfortable together while sitting sa sofa, Miss Catherine and Alden Richards. So edited yung picture na ito, pero hindi basta-basta 543 likes or reactions sila na ito yung sabi dito mga kasombreros, no, sa caption ni ni Ma'am Donna Melan Bicho mga kasombreros. Tapos ito 6 hours ago, Brandsky Vlog, sabi niya Catherine Bernardo latest photos were viral dahil napaka-classy at effortless ng dating niya. Talagang world class ang beauty at aura. Isa na namang patunay na she's in her prime era. So yun nga, no? Tapos yung suot ni attorney doon sa sa Netflix media launch mga kasombreros. So yun po, no, talagang nakaka good vibes lang at saka yung iba naman ay nega, no, mga kasombreros and mga katenatics. Negatron, pero hayaan na natin sila kasi siguro ay kulang sila sa sa pansin. Hindi naman kulang sa pansin, mga lang sila mga kulang sa pag-ibig mga kasombreros. Joke lang po. Tapos major item lang tayo mga kasombreros ha. Ito nga yung yung suot-suot ni Sir Alden, yung kanyang yung black ring na tanda ng pagmamahalan dalawa. Actually parang late ko na rin nalaman yung kay Sir Alden na meron siyang black ring. Siguro pair nga yun, 'di ba? Dalawang piraso yung binili niya sa kanya at saka kay Catherine. Hindi siya engagement ring, health ring po siya, no? Para i-monitor din yung kalusugan. Pero nagkataon lang
na nawala yung kay Ma'am Catherine kung kaya binilhan niya si attorney mga kasambreros, no? Dito, may tumbler din siya na parang, yung ko, pinipirmahan niya yata ito. Tapos ay, naalala ko tuloy yung tumbler ulit na hawak-hawak ni, yung tumbler ni Ma'am Catherine mga kasambreros na hinahawakan niya doon sa bar. Siya yung tagadala ng, siya yung tagadala ng tumbler ni attorney at that time mga kasambreros. So, kung kaya na-notice na nandoon ng nag-video na siya yung tagadala ng gamit ni Ma'am Catherine mga kasambreros, especially dun sa time na may tumbler si attorney. Parang tumagay sila ng konti, parang nag-shot lang ba. Tapos si Alden naman ay syempre concern, gusto niyang uminom agad ng tubig si attorney, no? Mga kasambreros, kasi nga baka hindi naman malalasing. So yun po yung time na nagkaroon nga sila ng mini celebration or mini victory celebration ng Hello Love Again pa mga kasambreros. So yun po, no, parang nare-recall ko lang maraming instances na may tumbler, may twinning din ang dalawang time, may black tumbler, sina Alden at saka si attorney mga kasambreros. So nadala-dala nga niya, no, tuwing may taping or nag-gym or nag-workout mga kasambreros. So ang mahiwagang tumbler. So ito nga, no, yung yung black ring, yung health ring na tinatawag nila mga kasambreros ay suot-suot nga ni Soiti. Tapos may ako dito nagko-comment na parang pinapa-auction, something like that, yung tumbler na ito. Pwede rin kasi siyang yung tumbler na ito na hawak-hawak ni Soiti din ay tumbler na ng isang fan, tapos pinapapirmahan niya kaya Soiti. So parang ganoon mga kasambreros. So but correct me if I'm wrong, this is also a throwback video na na-post kagabi no ng isang admin sa TikTok mga kasambreros. So pero yun, no, alam natin na team panatag tayo because ang Kath din po ay may personal at mutual agreement sa bawat isa. So team panatag tayo, mapa-health ring man yan, basta marami ng regalo si Alden, no, mapa-health ring man yan, mapa-black ring man yan, hindi siya engagement ring, may isa pa, hindi naman promise ring ito, no, basta health ring lang siya. Ang importante ay connected connected pa ng dalawa mga kasambreros sa bawat isa. So yun po yung pinakamahalaga na thought mga kasambreros. Tapos si Sir Donnie, no, pasegwehan natin itong Don Bell. Si Donnie ay may pinost na isa sa mga pictures niya sa kanyang Instagram story, no, na sobrang ano niya dito, bata pa sila, no, totoy pa, nasa elementary days pa yata si Donato dito kasama ang kanyang mga, hindi ko lang kung mapinsan niya to o mga tropa nakasama niya, pero mga nasa elementary age pa yata sila. Fireball, Pangilinan forever. Fireball, so siguro mga Pangilinan ano niya to, mga kapatid at saka ano niya, kapatid, hindi ka ma-recognize si naka-blue, siya yata yung naka-blue dito mga kasambreros. So tapos yung kapatid niya dito si Hana Pangilinan yung isa, tapos yung iba dito ay hindi ko mamukaan. So pero yung mga bata pa sila, mga pinsan niya yata ito mga kasambreros if I'm not mistaken, no. So ang cute lang nila mga kasambreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kath din at konting Don Bell items mga kasambreros. Piplay ko po ito mga videos na atin pong papakinggan. Enjoy watching and listening to these videos. Tapos ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang ganda at mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Andun lagi yung magic ni Direk Irene about how she tells the story, and you know, yung kung paano kanya mahuhook dun sa dalawang characters na pinoportray ng mga artista niya. So congratulations to Anne and Echo
Force Direct Irene, another beautiful love story to tell the Filipinos. So congratulations. And to my ATS team, happy 8th anniversary sa inyo guys. Thank you so much for all the love and support and everything you've done for me. Sana marami pa tayo ma-inspire and sana mas marami pa tayong magawang mga bagay together as a team. And I couldn't be more grateful to have a team like you guys that's been supporting me in everything that I do. Maraming salamat for everything pasensya sa mga aso. And mahal na mahal ko kayo. Muli, happy 8th anniversary and I'm always here for you as much as you are for me. God bless guys. Happy anniversary. Hi, Ate Catherine. Hi. Ba't gutom ka? Hi. Hi, say hi, Kate. Say hi, Fisher. Yung phone makita ko sa iyo. Bye, Akita. Bye. 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 Medyo nakakatakot po ang ating Word of God or ang title natin ha, pero huwag po tayong dapat matakot mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Maging sa mga patay. In 1 Peter chapter 4 verse 6, for this reason, the gospel was preached also to those who are dead. So ito yun siya mga kasembreros ng ating title. That they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Grabe no, ang lalim nito mga kasembreros. Ito po ay nagpapatunay no, kung titingnan natin ang power ng gospel, no? Sabi dito, for this reason the gospel was preached, binahagi rin sa mga patay, no, sa mga kaluluwa, mga kasembreros na namatay na, no, that they might be judged according to men. Grabe no, alam niyo yung lalim ng salita ng Biblia, salita ng Panginoon mga kasembreros sa Biblia. Sometimes ano siya, unfathomable, no? Hindi mo pa incomprehensible. Hindi mo minsan matarok, no? Or hindi mo pa kahit anong aral mo, kahit may mga times talaga na wait, mapapahinto ka talaga. Anong ibig sabihin nito? Kasi sabi dito, kung ita-translate natin ng literal mga kasembreros ay binahagi, pinrich mga kasembreros ang salita ng Panginoon sa mga patay so that yung mga tao doon na yun ay huhukuman, no, or i-judge mga kasembreros according sa tao, yung mga buhay mga kasembreros sa flesh, no, yung mga yung judgment na pwedeng ipataw or yung standards, yung judgment sa mga patay at sa buhay ay pareho. So parang ganoon siya mga kasembreros. No, grabe, sabi was preached also to those who are dead that they might be judged according to men in the flesh. So yung judgment, yung standard ng judgment sa mga buhay ay pareho sa mga sa naipapataw or gagamitin sa mga buhay or sa mga patay mga kasembreros. So kumbaga iisang standard yung gagamitin, isang way of judgment, no, sa mga buhay at sa mga patay. Grabe no, but live according to God in the Spirit. So yun, mamuhay, no, according daw sa Panginoon sa Espiritu. So grabe no, talagang dito makita na ang salita ng Panginoon ay timeless, no, kasi sabi sa mga patay, sa mga buhay, yung kanyang yung universality, yung kanyang power, yung kanyang amazingness mga kasembreros, yung endless na power at endless na wonder mga kasembreros, at saka yung kanyang kapangyarihan ay hindi kayang limitahan ng ating isipan, ng time, ng oras, ng panahon, mapa-century man yan, mapa-decade man yan mga kasembreros, mapa-millennial man yan. So
kumapa ang salita ng Panginoon talaga ay timeless, no? Wala po siyang kumapa, hindi mo relevant siya noon kahit na 2026 years ago pa, hanggang ay magiging relevant siya at applicable, mga kasumeros. Imagine, from the time of Adam and Eve hanggang ngayon ay from the book of Genesis, no, talagang nagagamit at powerful siya hanggang ngayon, mga kasembreros. So this verse speaks to the universality and timelessness of the gospel message. So sabi nga natin, no, timeless. It emphasizes that the message of the good news of Jesus Christ is not limited by time or space, but reaches all people, even those who have passed away. So yun siya, no, nung namatay, mga grabe, no? So imagine natin sino yung nag-preach doon. So according sa Bible study or Bible scholars, mga kasembreros, ay si Jesus Christ, nung 3 araw na siya po ay namatay, kasi di ba 3 araw siya namatay after na pinako sa krus. So doon, no, talagang yun yung mission niya, mga kasembreros. Bumaba siya sa impyerno, bumaba siya sa Hades, mga kasembreros, para i-declare ang victory doon at saka mag-preach. Grabe, no? It highlights the idea that the gospel is a message of hope and salvation that transcends earthly existence. So, hindi lamang siya sa mundong ito applicable. Hindi lamang, yung power niya, hindi lamang limited dito sa ating earth. Okay? Kung saan may buhay, kung saan may tao, kung saan may kaluluwa ng tao, mga kasembreros, ay applicable at powerful siya, mga grabe, no? Napapamangha tayo, mga kasembreros, talaga ng power ng salita ng Panginoon. Have you ever wondered about the impact of sharing the gospel with others, even those who are no longer living? So yung mga hindi na buhay, no? This verse reminds us that the message of Christ's love and redemption is powerful and continues to have significance beyond our earthly lives. So grabe, no? It encourages us to spread the message of the gospel not only to the living but also to those who have gone before us, trusting in the transformative and eternal power of this message. So ito po ay sa atin, no, reminder sa atin, mga kasembreros, na maging masipag tayo sa pagbabahagi, sa pag-share ng gospel. So sa ating earthly dimension, sa ating kapitbahay, pamilya, relatives, and so on. Sa akin man, no, talaga pinapanalangin ko na ang aking mga relatives ay makakilala sa Panginoon at magkaroon ng personal relationship sa Kanya, mga kasembreros. Let us reflect on this verse and remind ourselves of the enduring nature of the gospel and the importance of sharing it with everyone, regardless of their present state. So kahit anong estado natin, no, hayahay man tayo, masaya man tayo, yung ating bang emotion ay tayo po ay namimighati, tayo po ay nasasaktan, tayo po ay broken hearted. So any season, any state ng ating emotion, ng ating status, mga kasus, ng ating situation, ng ating sitwasyon, ay dapat pong ibahagi ang regardless of our present condition or present state, mga kasus, ay dapat ibahagi ang gospel, mga kasembreros. It challenges us to consider the profound impact that spreading the good news can have even on those who may have no longer be with us. No, the message of salvation and hope has the power to reach beyond the boundaries of time and space. So let us continue proclaiming it with encouragement. So ito po ay parang encouragement sa atin, na motivation ito sa atin na grabe ang power ng salita ng Panginoon. Kaya palang i-preach kahit sa mga patay, no? Kahit sa mundo ng mga patay, mga kasembreros. So how much more, no, sa mga mundo ng mga buhay na tayo ay nakakagalaw, nakakapag-isip, nakakagawa, no, nakakakilos, mga kasembreros. So kung ang mga patay nga ay kailangan ng gospel, no, kayang-kayang i-share sa mga patay, how much more sa ating mga buhay, mga kasembreros, na malaya, na nakakilos at nakakapag-isip, mga kasembreros, no? Meron pa tayong free will, meron pa tayong choice, meron tayong sariling plano, sariling isip, mga kasembreros. Living in alignment with God's will involves surrendering our own desires and seeking to do what pleases Him. So kung ano ang nakakatuwa, nakakasaya, nakakapagpangiti sa ating Panginoon, ayun dapat po yung ating gawin. And surrendering, no, ibig sabihin po ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Yes, may mga plano tayo, may mga goals tayo, may mga objectives tayo sa buhay na dapat this 2026 ito ma-accomplish ko.
So, may mga goal setting, no? May ginagawa tayong mga goal setting, mga kasombrero sa buhay. But more than that, sa end ng ating prayer ay let your will be done. Okay? Let God's will be done, no? So, yun po ang ating panalangin dapat. So, yes, may mga pangarap tayo, but at the end of our prayer, dapat sabihin natin na, but Lord, no, it is your will be done, no? Kasi ang will ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay dakila, mas maganda, mas mainam, mas nakakabuti sa atin because He knows better than we do for ourselves, mga kasembreros. Additionally, walking in alignment with God's will involves trusting in His sovereignty and timing. It means surrendering our worries and fears to Him, knowing that He has a perfect plan for our lives. So yun nga, no? May perfecto siyang plano sa atin. So along the way, ang trusting process, doon po talaga natitest yung ating pananampalataya, yung ating patience, yung ating pananalig sa Panginoon, yung trust natin, mga kasembreros, ay nasusubok along the way. But do not fear, no? Kasi ang Diyos natin ay sinasamahan tayo sa lahat po ng season ng ating buhay. So kung kasi kapag tayo po ay hindi nananalig, kasi ang process along the way, it may be hard, no? It may be difficult, mga kasembreros. Pero parati nating tatandaan na mahirap man, ang sigurado dito ay hindi tayo iiwan ng Panginoon kung hindi tayo umaalis sa Kanyang presence at sa pananalig sa Kanya. So, habang ginagawa natin yung process, yung tiwala natin ay andun pa rin, mga kasembreros, at saka nakasentro pa rin sa Panginoon. It also involves being patient, no? Maging pasensyoso tayo at matiyaga, and faithfully following His guidance even when we may not understand His way. So, minsan hindi talaga natin maintindihan, no? Kagaya ng sabi ko nakaraan, January 28, na-hospital ang kuya ko. Tapos, pagkahapon noon, January 28, namatay yung isang baboy namin. Tapos, dalawang araw, nagkasakit yung isa pang baboy. So, sunod-sunod yung problema, no? Yung mga malaking baboy na mga kasembreros namin na malapit na maging nanay ang dalawang yon. Pero, sunod-sunod ang trials. Pero yun, tiwala pa rin, no? Hindi ibig sabihin na gano'n nangyari ay aalis na tayo at hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, mga kasombrero. So, yun, maging patient tayo, maging faithful tayo no matter what happens. So, ganoon po siya. Living in alignment with God's will ultimately leads to a life of fulfillment, joy, and purpose. When we seek to do His will above our own, we can experience the peace that surpasses all understanding and walk confidently in the path that He has set before us. May we continually strive to align our hearts with His will, knowing that He has our best interests at heart and desires to lead us into the abundant life He has planned for us. So, parati nating tatandaan yung Kanyang plano, yung Kanyang will, yung Kanyang kalooban para sa atin ay the best, mga kasombrero, at mas nakakabuti sa atin. Kagaya ng isang nanay, kagaya ng isang tatay, na mas gusto lang ang the best at ang mas nakakabuti lang ang gusto niya mangyari sa kanyang mga anak. So how much more ang ating Diyos para sa atin. Alright? So yun lang sa ating Word of God, ha? No, po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no, na hindi napapawi at hindi tumitigil, mga kasuspagkos, ay lumalakas at tumitindi over time. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and powerful name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you.